Malapit na, Miss Danica. Isang iri pa. Saad ng doktora. Umiiling naman na umiyak si Danica. Hindi ko na po kaya. Nanghihina niyang sagot. Kailangan mong kayanin, iha. 2 pa lang ang lumabas. May 2 pa. Kayanin mo para sa anak mo. Inipon niya ang lakas. Saka muling umiri at lumabas ang pangatlo. Umiiyak na napangiti siya. Ngunit napawi din yun nang muling humilab ang tiyan niya. Isa pa, Danica. Kaya muli siyang umiri hanggang sa lumabas na ang huling bata. Nang hihina siyang napapikit at pagod na pagod. Bago mawala ng malay, narinig pa niya ang iyak ng mga sanggol at ang pagdating ng pamilya Borromeo. Magaling! Nailabas mo na maayos sa mga apo ko. Saad ni Mrs. Borromeo nang magising siya. Hindi siya kumibo dahil sa sama ng loob. Alam niya na ang susunod na mangyayari, kaya hindi na siya makapagsalita. Maaari ka magpahinga ng ilang araw dito. Wala kang poproblemahin sa gastos at bayad ko na. Pagkatapos ayaw na kitang makita pa, naintindihan mo? Hindi siya kumibo kaya lumapit si Mrs. Borromeo at hinaklit ang kamay niya. Bakit hindi ka sumasagot? Napipi ka na ba? Inis nitong tanong. Bumuka ang bibig niya para sumagot. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang anak nito. Mama, ano nangyayari? Agad naman na binitawan nito ang kamay niya at kumiti sa anak. Wala, anak. Sinabihan ko lang si Danica na magpahinga na maayos. Tinignan siya ni Elmo at parang naghaharap ng kasagutan sa kanya kaya umiwas siya ng tingin. Ako na pumahala dito. Pwede ka na umuwi, Mama. Buntong hininga na sabi ni Elmo sa ina. Napasinghap ito at napatingin kay Danica. Hindi pwede. Dadalawin ko pa ang mga apo ko. Nagpapahinga mga anak ko, Mama. Sa susunod na lang. Sagot ni Elmo. Nagdadabog naman na umalis si Mrs. Borromeo. Lumapit si Elmo kay Danica at hinawakan ang kamay nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinahong tanong ng lalaki. Napatingin naman si Danica kay Elmo at hindi kumibo. Pasensya ka na kay Mama. Magpahinga ka na din. Mamaya, dadalhin kita sa mga bata para makita mo. Tumangulang si Danica at pumikit. Ngunit hindi siya makatulog. Natatakot siya. Natatakot sa posibilidad na baka sa muling pagising niya, hindi niya na masilayan pa ang mga anak. Kaya kinabukasan, nakabuo siya ng plano. Kahit nanghihina bumangon siya. Kinuha niya ang cellphone sa tinawagan ng kaibigan niya. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi ba makakasuhan tayo nito? Nag-aalalang tanong ni Mildred. Umiling siya at inayos ang suot na jacket. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko. Hindi ko sila iiwan, Mildred. Hindi ko kaya. Naiiyak niyang saad. Oo na, sige na. Lagot talaga tayo kapag nahuli tayo ng ama ng mga anak mo. Kaya nga, bilis na natin eh. Mamaya pa ang balik ni Elmo. Saad niya at sabay silang lumabas sa silid. Nang makarating sa nursery, agad niyang nakita ang mga anak. Napangiti siya at agad namang lumapit ang nurse na naroon. Ma'am, gusto niyo po hawakan ng mga bata? Nakangiting tanong nito kaya mabilis siyang tumango. Nang maibigay sa kanya ang isa, nagkatinginan sila ni Mildred. Nurse? Pakarga din ako sa mga inaanak ko. Sige no. Nakangiting sabi ni Mildred. Tumingin pa ang nurse sa kanya bago ito tumalima. Pwede ba sila madala sa kwarto ko? Tanong niya naman sa nurse. Tumango ito. Sure po. Pero kukunin ko po sila mamaya after 30 minutes.
O sige, salamat ha. Nang maihatid sila sa silid, agad na kumilos si Mildred at tinawagan ng kasama na nasa labas lang at naghihintay. Nandun na siya, bilisan na natin. Tumango si Danica at kinarga ang 2 bata, habang karga naman ni Mildred ang 2 pa. Maingat silang lumabas ng silid. At malapit na sa entrance ng manlaki ang mata ni Danica, makakasalubong kasi nila si Mrs. Borromeo at si Elmo, nakausap nito. Mabilis nagkatinginan sila, hindi alam ang gagawin. Ngunit pilit na ginalaw niya ang sarili. Pumasok sila sa isang silid, parehong kinakabahan. Napakagat siya ng labi. Nang masigurado niya nakadaan ang mag-ina, mabilis silang lumabas. Inang yan, 4 talaga yung niluwal mo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Alfred, ang driver ng van na kaibigan nila. Oo, kaya manahimik ka na at mag-drive palayo. Baka maabutan tayo dito. At sa kulungan pareho ang bagsak natin. Sagot ni Mildred. Kaya nag-drive na palayo si Alfred. Habang palayo, napangiti si Danica at hinagkan sa noo ang mga anak. Ilalayo niya ang mga ito dahil hindi niya kayang iwan ang mga bata. At sundin ang kasunduan nila ni Mrs. Borromeo at ni Elmo. Habang nasa biyahe, muling nagsalita si Alfred. Makakasuhan talaga tayo ng kidnapping dito, Danica eh. Kinidnap mo lang naman ang quadruplets ng amo mo. Naiiling na sabi nito. Napakurap si Danica at kagatlabing tumanaw sa labas. Tama, kinidnap nga niya ang quadruplets ng bachelor niyang amo. Bakit nga ba niya ginawa ito? Kung pwede naman sila magkasamang palakihin ng mga bata. Kung pwede lang, ngunit hindi pwede. Dahil ang kasunduan nila ni Mrs. Borromeo ang pumipigil sa kanya, kung saan nagsimula ang lahat. Danica, darating ngayon si Mrs. Borromeo. Dadalawin ng anak niya. Saan ng mayordoma? Tumangulang siya dito. Sige po, ako na pong bahala. Nang naiwan siya sa kusina, naghanda siya na makakain para sa darating na bisita. Danica, anong ginagawa mo? Napasinghap siya at nilingon ang nagsalita. Sir Elmo, kayo po pala. Sabi ko naman sa'yo, Elmo na lang, di ba? Naiiling nitong sabi. Napangiti naman siya. Amo ho kita, kaya marapat lang na sir ang tawag ko sa inyo. Napabuntong hininga na lang si Elmo at hinayaan siya. Ano ba yung ginagawa mo? Naghahanda po na makakain, darating daw ang mama mo. Alright, muntik ko na makalimutan. Pinaningkitan niya ng mata ito. Natawa naman si Elmo at kumuha ng sandwich na ginagawa niya. Hoy, para sa mama mo yan! Saway niya. Ngunit kumagat na si Elmo at natatawang tinalikuran siya. Salamat dito! Sigaw nito at tuluyang nawala sa kanyang paningin. Nang dumating si Mrs. Borromeo, dumiretso ito sa garden kaya doon niya inihatid ang ginawang merienda. Wala pa si Elmo doon nang makarating siya. Kaya na magkatinginan sila ng ina nito, mabilis siyang umiwas. Lingid sa kanyang kaalaman na hindi siya nito gusto. Kaya kung maaari, iniiwasan niya ang matanda. Danica? Akma siyang aalis nang tawagin siya nito. Huminga siya ng malalim, saka nakangiting humarap. May kailangan pa po kayo, Mrs. Borromeo? Gaano ka nakatagal dito, Danica? Taas kilay nitong tanong at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Po? Ang sabi ko, ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? Sagot nito habang nakairap. Magtatatlong taon na po. Ganun ba? Gaano mo nakakilala ang anak ko? Kumunot ang kanyang noo sa tanong nito, kaya napatikim siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga ito at humalukip-kip. Matagal nang walang nobya ang anak ko. At ang huli noon, hindi pa natuloy ang kasal niya. Kaya nais kong malaman
kung may naalala kang dinalang babae niya dito. Dahil kung wala, lalo lang akong mangangamba na baka hindi siya magkaroon ng pamilya. Pasensya na po. Personal na bagay na po yun. Ayoko makialam. Magalang na sagot niya. Inismiran lang siya nito at uminom ng juice. Never mind. Bumalik ka na sa trabaho mo. Tumango siya at bahagyang yumuko sa kaumalis. Lumipas sa mga araw, tahimik siyang nagtatrabaho. Mabait na amo si Elmo at wala siyang reklamo. Danica, pakibigay ito sa kapatid mo. Sigurado ako magugustuhan niya yan. Habang naglilinis sa sala, lumapit si Elmo sa kanya. May inabot itong paper bag. Kinuha niya yon at napaawang ang labis na nakita. Naku, hindi ko ito matatanggap. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Tanggapin mo na. At para naman yan kay Dexter sa kapatid mo. The last time we saw each other, nangako ako sa kanya na bibigyan ko siya ng basketball shoes. Minsan kasing dumalaw ang kapatid niya sa kanya at nakausap ito ni Elmo at nakapalagayan ng loob. Pero siguradong mahal to. Mahinang sabi niya. Lumapit si Elmo at hinawakan ang kamay niya. Ayos lang yan. Mabait ang kapatid mo at deserve niya yan. Tinapik nito ang balikat niya. Napakagat-labi siyang tumango. Maraming salamat, sir. Napakabait mo talaga. Ngumiti ito at tumango sa kaumalis. Hinatid niya ng tanaw ang amo. Hindi man niya aminin sa sarili, hinahangaan niya ito. Nang magkaroon ng day off, umuwi siya sa kanila. Masaya ang pamilya niya na makauwi siya. Dahil minsan niya lang makasama ang mga ito. Pakisabi kay Kuya Elmo, salamat ate ha. Limited edition pa tong sapatos na binigay niya. Masayang sabi ng kanyang kapatid. Tumango lang siya dito at nakipagkwentuhan. Matapos maihatid ang sapatos sa kapatid niya, bumalik na siya sa mansyon. At sumalubong ang masamang tingin ni Mrs. Borromeo sa kanya. Napalingon naman siya kay Anita na kasama niya sa trabaho. Kanina pa yan dito. Bakit nawala ka at saan nagpunta? Bulong nito. Saka dumiretso sa kusina. Tumango lang siya at huminga ng malalim sa kalumapit kay Mrs. Borromeo. Hinahanap niyo daw po ako? Tumikwas ang kilay nito. Saan ka galing? Day off ko po, kaya umuwi ako sa amin. Tumango ito at tumayo. Sumunod ka sa akin. Bit-bit ang bag. Tinalikuran siya nito. Kunot-toon naman siyang sumunod hanggang sa makarating sila sa opisina ni Elmo sa bahay. Naupo ito sa sopa at tiningala siya. May iuutos po ba kayo? I have a proposal for you, Danica. At sigurado akong makakatulong sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho dito bilang katulong. Kapag tinanggap mo ang alok ko, pwede ka na umuwi sa inyo pagkatapos. Matutulungan mo pa ang tatay mo. Mapagtatapos pa ang kapatid mong nasa koleyo. Ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin? Ngumisi ang matanda. Sa kamay inilabas sa bag nito na isang papel. Here, read this. Tinanggap niya ang papel at binasa. Unang basa pa lang, napaawang na ang labi niya at napatingin dito. Finish it at sabihin mo sa akin ang desisyon mo. Bakit? Tanong niya habang binabasa ang nakasulat. Hindi siya makapaniwala sa nakalagay doon. Inaalok niyo ako magbuntis na magiging apo niyo? Sa halagang nakasaad dito? Awang ang labi niyang tanong. Yes, dahil sa tingin ko wala nang balak ang anak ko magpamilya. Ito lang ang nakikita kong paraan para magkaroon siya ng tagapagmana. Umiling naman siya. Alam po ba ito ni Sir Elmo? Hindi pa. Pero sigurado akong papayag siya. Tagapagmana niya nakasalalay dito. At mukhang magkasundo naman kayo. Kaya hindi na kayo mahihirapang pakitunguhan ng isa't isa. Hindi ko po ito matatanggap, ma'am. Pasensya na ho kayo. Tumayo na siya. Tumaas naman ang kilay ni Mrs. Borromeo.
Tanggapin mo na ang alok ko, Danica. Bibigyan mo lang naman ako ng apo at hindi naman libre yon. Bibigyan kita ng bayad. Hindi ko po ipagbibili ang anak ko, Mrs. Borromeo. Kaya hindi ko pa tatanggapin ang alok niya. Sa iba na lang ho kayo mag-alok. Dahil hindi ko masisikmurang ipamigay ang anak ko. Pagkatapos nun, umalis siya ng silid at iniwan ito. Matapos ang tagpong yon, iniiwasan niya na si Mrs. Borromeo. Lalo na at palagi na itong bumibisita sa anak. Danica, come here. Ha? Wala sa sariling sagot niya. At nilingon si Elmo. Tulala ka? May problema ba sa inyo? Nag-aalalang tanong nito. Umiling naman siya at lumapit dito. May iuutos ka ba? Here, ano sa tingin mo? Napakunot naman ang noo niya at napatingin sa bulaklak. Anong gagawin? Naguguluhan niyang tanong. Ngumiti si Elmo at mas lumapit sa kanya kaya napaatras siya. Ngunit mabilis itong nakalapit. Kaya nahigit niya ang paghinga at nanlaki ang mga mata. Do you like these flowers? Nakangiting tanong nito. Napalunok siya at biglang naitulak ang lalaki. Nagulat naman si Elmo. Siya naman suminghap ng hangin. Sobrang lapit mo. Napatango si Elmo at napakamot sa ulo. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Tumango na lang siya. Si Elmo naman lumapit ulit. So nagustuhan mo ba ang bulaklak? Para kanino ba kasi yan? Kanino mo ibibigay? Sa kaibigan ko sana. Sagot ni Elmo at nag-iwas ng tingin. Tumango naman siya at nilapitan ng bulaklak. Maganda naman. Sigurado magugustuhan to ng pagbibigyan mo. Talaga? Natutuwang tanong ni Elmo. Oo naman. Sino ba ang aayaw kapag binigyan ng bulaklak? Wala sa sariling sabi ni Danica. Kinuha ni Elmo ang bulaklak at inabot sa kanya. Oh, anong gagawin ko dyan? Kainin mo. Sigurado masarap yan. Nakangisi nitong sagot. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Ito naman di mabiro. Sa'yo na to. Kinuha ni Elmo ang kamay niya at pinahawak ang bulaklak. Teka, sandali. Ba't mo binibigay sa akin? Sa kaibigan mo to, di ba? Oo nga, kaya sa'yo na. Napaawang ang labi ni Danica. Si Elmo naman mabilis na umalis. Napakurap-kurap na lang siya at napatingin sa hawak na bulaklak at unti-unting napangiti. Lumipas pa ang mga araw, napapansin niya palagi ang pagsulyap ni Elmo. Kapag tumitingin naman siya, umiiwas ito at napapakamot sa batok. Problema nun. Nakanguso niyang sabi, Danica. Tawag ni Anita. Napatingin siya dito at mabilis naman itong lumapit sa kanya. Ang cellphone mo. Kanina pa nag-ring. Puntahan mo na baka emergency. Dahil sa sinabi nito, mabilis niyang tinungo ang silid. Namatay ang tawag na makalapit siya. Ngunit muling nag-ring kaya mabilis niyang sinagot. Ate! Umiiyak na tawag ni Dexter. Kinabahan siya at agad na itakip ang kamay sa labi. Anong problema? Ba't ka umiiyak? Ate, ang tatay. Ano nangyari sa tatay? Ano nangyari sa kanya? Humagulhol naman ang iyak si Dexter kaya napatayo siya. Dexter, sumagot ka! Na-aksidente si tatay. Nandito kami ngayon sa ospital. Biglang tumigil ang paghinga niya. Hindi malaman ang gagawin. Hindi na alam ni Danica kung paano siya nakapunta sa ospital. Wala siya sa sarili at naiiyak. Everything will be okay. Bigla siyang napalingon. Kinabig siya nito at niyakap hanggang sa napayakap din siya at humagulhol sa dibdib nito. Shh, magiging maayos din ang tatay mo. Saad ni Elmo habang hinahaplos ng likod niya. Tumangulang siya at umiiyak pa rin. Kumusta ang tatay? Nasaan siya? Mangiyak-ngiyak pa niyang tanong sa kapatid nang makita ito.
Ang sabi ng doktor kanina, baka kailangan daw operahan, kaya maganda daw tayo kung sakali. Ano ba kasi ang nangyari? Di ko din alam. Nakita ko lang siya kanina walang malay sa ilalim ng niyog, duguan ng ulo. Di ko alam ate, baka nahulugan siya. O baka naman umakyat siya ng puno ng niyog tapos bigla siya nahulog. Mabuti na lang kasama ko ang barkada kanina kaya tinulungan nila ako. O Tana, magiging maayos din si tatay. Pang-aalo niya sa kapatid hanggang sa muling lumabas ang doktor. Nagkaroon ng brain hemorrhage or head trauma ang pasyente. Kailangan maoperahan sa lalo madaling panahon. Nanghina ang tuhod niya at muntik nang matumba. Mabuti na lang nakaalalay si Elmo at nasalo siya. Gawin niyo po lahat, Dok. Iligtas niyo po siya. We'll do everything we can to save the patient. Saad ng doktor at umalis na. Tumingin si Elmo sa kanya at bahagyang umiti. Magiging maayos din ang tatay mo. Huwag kang mag-alala. Ani Elmo at pinunasan ang luha niya. Pero wala kaming pambayad. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Huwag mo na intindihin yon. Ako nang bahala. Maupo ka dito at magpahinga. Kanina ka pa umiiyak. Baka ma-dehydrate ka. Dito ka lang. Bibili ako ng maiinom. Lumuhod pa ito sa harap niya upang siguruhing kumalma siya. Napatango na lang siya at walang masabi. Ngumiti si Elmo at hindi niya inaasahan ang paghalik nito sa kanyang noo. Magiging maayos din ang lahat. Saad nito at umalis na. Tulala naman si Danica at napahawak sa noo na hinalikan ni Elmo. Hanggang sa napangiti siya, ngunit nawala din ang ngiti niya nang maalala ang kalagayan ng kanyang ama. Si Elmo ang umasikaso sa lahat at nagpapasalamat siya dito. Ngunit nalaman ni Mrs. Borromeo ang ginawang pagtulong ni Elmo sa pamilya niya. Kapal talaga na mukha mong hututan ng anak ko? Galit nitong sabi. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ko po hinuhututan ng anak niyo. Tinulungan lang po ako ni Sir Elmo. Anong tulong? Babayaran mo yon. Sa laking halaga na yon, aba hindi ako papayag na hindi mo yan bayaran. Mrs. Borromeo, hindi ko po mababayaran ng ganong halaga. Pagtatrabahuhan ko na lang ho. Hindi pwede. Napaawang ang labi niya. Humalukip-kip ito at masama ang tingin sa kanya. Ngunit bigla, napangisi nang may maalala. Well, meron pa namang paraan para mabayaran mo ang anak ko. Po? Give him kids, Danica. That's the only way. Wala nang nagawa pa si Danica. Naipit siya sa sitwasyon. Kaya pumayag na siya at kinausap nila si Elmo. What? Mama, anong pinapagawa niyo kay Danica? Well, ayaw mo mag-asawa kaya anak na lang. Mas maganda yun, hindi ba? Sagot ng kanyang ina na nag-hysterical na. Nilingon naman ni Elmo si Danica. Danica, you don't have to do this. Walang kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Kaya hindi mo kailangan na gawin to. Napatingin naman si Danica sa kanyang ina. Pinandilatan siya ni Mrs. Borromeo. Ayos lang po, sir. Pumapayag ako sa gusto ng mama mo. Kahit dito man lang makabawi ako sa kabutihang loob mo. What? Hindi makapaniwalang tumingin si Elmo kay Danica at sa kanyang ina. Umiling si Elmo at umalis na lang. Si Danica naman, nilapitan ni Mrs. Borromeo at hinaklit ang braso niya. Tandaan mo, wala kang sasabihin sa anak ko at sundin mo ang nasa kontrata kaya pirmahan mo na. Matapos ang araw na yon, iniwasan siya ni Elmo. Ramdam niya ang panlalamig nito bigla. Naging maayos ang lagay ng kanyang tatay at nagpapagaling na lang. Lumipas ang mga araw hanggang tinginan lang si Elmo at Danica. Ramdam niya ang kagustuhan na kausapin ng lalaki. Ngunit iiwas naman ito. Minsan nahuhuli niya ito nakatingin at biglang iiwas din. Hanggang isang gabi, umuwing lasing si Elmo. Siya ang nag-asikaso dito at dinala sa silid nito. Pumayag ka talaga sa gusto ng mama ko? Bibigyan mo ako ng anak? Paano ka naman?
Hindi ba? Hindi mo gusto magkaanak? Tapos kapag nagkaanak, ayaw mo na ibibigay mo lang. Namumungay ang mata na tanong ni Elmo. Napahagat labi siya. Elmo. Naiiyak niyang tawag dito. Magsasalita pa sana siya, ngunit inangkin na nito ang kanyang labi. Hanggang sa natagpuan na lang nila ang sarili sa kama. Nagpaubaya si Danica at ibinigay ang sarili kay Elmo. Gusto niya rin si Elmo at hindi muna inisip ang kasunduan nila. Matapos ang gabing yon, medyo nagkamabutihan sila ni Elmo. Palagi ito may dalang pagkain para sa kanya at minsan yumayakap na lang bigla. Maasikaso si Elmo. Ramdam niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Hanggang sa nalaman nilang nagdadalang tao siya at hindi lang isa kundi 4. Sobrang saya niya. Ngunit nawawala din ang kanyang kasiyahan sa tuwing ipinapaalala sa kanya ni Mrs. Borromeo ang kanilang kasunduan. Hanggang sa dumating ang araw na kabuwanan niya na. Naging maingat si Elmo sa kanya at todo alalay. Sa nakalipas na buwan, mas lalo niyang naramdaman ang pagpapahalaga nito sa kanya. Ngunit hindi din maalis sa isip niya na ginagawa lang nito ang lahat para sa magiging anak nitong iluluwal niya. Bago pumasok ng delivery room, hinalikan ni Elmo ang labi niya at pinagtagpo ang kanilang noo. Hihintayin ko kayo dito ha, dito lang ako. Naiiyak siyang tumango. Niyakap siya ni Elmo at muling hinagkan sa noo. Sa kasalukuyan, galit na napatingin si Elmo sa CCTV ng ospital. Nakita niya kung paano itinakas ni Danica ang mga anak niya at sumakay sa van. At hindi niya kilala ang lalaki. Sinasabi ko na nga ba, nasa loob din ang kulong ng babaeng yan. Tingnan mo, sumama sa lalaki niya at isinama pa ang mga apo ko. Saad ni Mrs. Borromeo at nailing. I will find them. Hahanapin ko sila kahit saan pa sila magpunta. Pangako niya sa sarili at nilisan ng ospital. Ngunit lumipas ang ilang taon, hindi pa rin niya makita si Danica at ang mga bata. Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Jared kay Danica. Ngumiti siya at tumungo sa anak. Sa dalampasigan, anak, hindi ba gusto yung makita yung paglubog ng araw? Opo, opo. Excited na tong sagot. Tumango siya at tumayo na. Yung crab ko nga ang mananalo. Matatalo yung sayo. Napalingon si Danica at nailing na lang na makita ang mga anak niya. Halina kayo, manonood pa tayo ng sunset. Sigaw niya. Mabilis namang napatingin ang tatlo sa kanya at basta na lang iniwan ang laruan nito. Masaya silang nakarating sa dalampasigan at tuwang-tuwa mga bata. Nanay, ba't po kapag hapon bumababa ang araw? Kuryosong tanong ni Daniel. Ginulo niya naman ang buhok nito bago sumagot. Ngunit naunahan siya ng anak. Kasi Kuya Daniel, magpapahinga na yung araw tapos na yung trabaho niya kaya papalit na yung buwan. Nakangiting sagot ni Ella kaya napangiti din siya. Oo nga no? Oo, kita mo si nanay pagkatapos ng trabaho niya sa university umuwi siya sa atin. Sagot ni Elena. Nakipag-appear pa ito kay Ella. Pagkatapos manood ng sunset, umuwi na sila. Nadatnan pa nila si Dexter na naghahanda ng hapunan. Tumulong na din siya at ang mga bata. Pumunta sa kanilang lolo. Lolo, sasama po ba kayo sa pahingis na mamaya kila Mang Karding? Tanong ni Jared. Tumango naman ang kanyang lolo. Opo. Para may maulam tayo. Pero lolo, puro isda na lang ulam natin, kundi tinola, paksi o kaya naman tuyo. Nakangusong saad ni Ella. Natawa naman ang lolo nila at kinurot ang pisngi ng apo. Apo, hindi naman palagi isda ang ulam natin ah. Minsan gulay o kaya'y manok na paborito nyo, di ba? Oo nga Ella, tsaka wag ka nga magreklamo. Dapat magpasalamat na lang tayo dahil may ulam tayo.
Pangaral ni Elena sa kapatid. Ngumusulang ito at naupo na lang sa kawayang upuan. Hayaan nyo, sa susunod kapag nakahuli kami ng marami, bibili tayo ng gusto nyong ulam. Ayos ba? Nakangiting saad ng matandang lalaki. Masaya namang tumangwa ang mga bata. Sasama po ako, Lolo, para mas marami tayong mahuli. Naku, hindi maaari, Apo. Mapapagalitan tayo ng nanay nyo at bawal ang bata sa laot. Lolo, nakita ko nga po si Mark kasama ang papa niya namang isda Rason ni Daniel. Napailing naman ang matanda. Si Mark, 10 taon na yun, Apo. Kayo 5 taon pa lang kaya hindi pa pwede. Sasagot pa sana si Daniel nang marinig ang tawag ng kanilang nanay na kakain na. Oh, kumain na lang tayo. Hayaan mo kapag malaki ka na, sasama na kita. Ayos ba? Opo, Lolo. Nakangiting sagot ni Daniel. Saka sabay silang masayang naghapunan. Ate, may trabaho ko ngayon at hindi masasamahan ng mga bata. May pinuntahan din si tatay. Isama mo na lang kaya sa trabaho. Hindi naman makukulit ang mga yan. Saad ni Dexter. Napatingin naman siya sa mga anak na natigil sa paglalaro at napatingin sa kanya. Behave po kami. Nakangiting sambit ng 4. Bigla siyang naawa sa mga anak. Kung hindi niya inilayo ang mga ito sa ama, siguradong maganda ang kalagayan ng mga ito, hindi katulad ngayon. Isasama kayo ni nanay. Mataman niyang sagot at masayang lumapit ang mga bata at yumakap sa kanya. Nagtatrabaho siya sa kantin sa isang college university bilang cook. Ang quadruplets naman tahimik na nakaupo at nanonood sa mga estudyante. Ate, ang ganda na no? Inginuso ni Ella ang dumaan na babae. Kasama ang ibang kababaihan din. Oo nga no? Gusto ko na tuloy mag-aral. Tapos magkakaroon ng kaklase ng magagandang chicks. Nakangiting saad ni Daniel kay Elena at Ella. Niyang mata mo, sumbong kita kay nanay mamaya. Nilingon naman ni Daniel si Ella at dinilaan lang ang kapatid. Wala naman akong ginagawa Masama ba tumingin? Oo, masama yun kung ganyan ang iniisip mo. Wala namang masama sa iniisip ko Humahanga lang kaya ako sa kanila. Depensa naman ni Daniel, ngunit umingos lang si Ella at muling naupo. Danica, kasama mo pala mga anak mo ano? Nilingon ni Danica ang kasama sa trabaho at tumango. Opo ate, wala mga kasama sa bahay. Saka nagsabi po kay Dean kanina. Tumango lang ito at nilingon ng mga bata. Mabuti at behave ang mga anak mo. Mukhang mababait. Ngumiti lang siya at bumalik na sa pagluluto. Nang dumating ang tanghalian, dumagsa ang estudyante. Naging abala si Danica kaya hindi niya napansin ang mga anak. Hindi po yan basurahan. Dapat inilalagay sa tamang basurahan at hindi dyan sa lapag, Miss Ate. Saway ni Elena sa dumaang estudyante sa harap nila at basta nilang tinapon ng plastic nang pinag-inuman ng soft drinks. Namewang ang babae at tinaasan ng kilay ang batang babae. Sino ba bulilit na to? Ang cute sana kaso pakialamera. Tumayo silang 4 kaya napaatras ito. Cute po talaga kami pero hindi pa rin maganda ang ginawa mo ate. Pulutin niyo po yan. At itapos sa tamang basurahan. Saad naman ni Daniel. Natawa ang estudyante at nagkatinginan. Ba't hindi ka pumulot bata? Mukhang napaka-righteous mo Basura mo po yan Ba't may papapulot sa kapatid ko? Asik ni Ella at namewang din. Hay nako, huwag niyo nang patulan ng mga bata. Umalis na lang tayo. Saad pa ng isa ngunit humarang si Elena. Pulutin niyo na muna ang basura niyo, Miss Ate. Ang tanda niyo pero ganyan ang pag-uugali niyo. Napaawang ang labi ng mga estudyante. Lalapit na sana ang isa at hahawakan si Elena nang biglang may nagsalita. What is happening here? Matigas na tanong ng bagong dating. Nahawi ang mga estudyante at nilingon ang bagong dating.
Sir Borromeo, kayo po pala. Anong nangyayari? Tuluyan na itong lumapit. Napatago naman sa likod ni Elena si Ella. Si Jared at Daniel naman napahawak din kay Elena. Ba't may mga bata dito? Kunot noong tanong nito. Magsasalita pa sana nang dumating ang Dean. Naku, pasensya na Mr. Borromeo. Anak sila ng cook dito at nakiusap kung pwedeng isama ang mga bata. Hindi naman po sila nanggugulo at mababait po ang mga yan. Saad ng Dean at nginitian ang mga bata. Then, what is this commotion about? Taas noong tanong nito. Walang nagsalita kaya humakbang si Elena at ito ang nagsalita. Estudyante niyo po, mukhang di alam ang basurahan. Tignan niyo po kung saan na lang nila tinatapon ng basura. Itinuro pa ni Elena ang nagkalat na basura. Napasinghap ang mga nakikinig na estudyante at napatingin kay Mr. Borromeo na napatingin din sa Dean. Naiiling na natawa ang Dean at pinandilata ng mga estudyante. Hindi ko alam na ganito ang estudyante dito. Kunot noong tanong ni Mr. Borromeo. Umismid naman ang isang estudyante. Ano pa't nagbabayad kami ng cleaners dito? Napasinghap ang Dean at nilapitan ng estudyanteng nagtapon ng plastic kanina. Miss Madrigal, mabuti pa manahimik ka na lang. Saad pa ng Dean, humalukip-kip naman si Daniel. Ngayon po alam niya na mister, pagsabihan niya po yan. Inaway niya pa yung kapatid ko. Sinaway lang naman siya na dapat ilagay sa tamang basurahan yung basura niya. Mga bata, mabuti pa punta na kayo sa nanay niyo. Ako na bahala dito. Kinakabahang saad ng Dean. Si Mr. Borromeo naman seryoso ang nakatingin kay Daniel. Alina kayo, baka pagalitan pa tayo ni nanay. Di dapat tayo nakialam tumahimik na lang tayo Saad ni Jared sa mga kapatid. Ngumuso si Ella at sinamaan ng tingin ng estudyante. Habang si Elena naman hinawakan ang kamay ni Daniel palayo. Dean, gawin mo ang nararapat sa mga estudyante mo. Lumipas sa mga araw, muling kasama ni Danica ang mga bata sa eskwelahan. Nanay, pwede po ba kaming tumulong sa kusina? Tanong ni Jared. Pinaupo naman ni Danica ang mga anak sa bench na naroon. Maaga pa, kaya wala pang masyadong estudyante sa kantin. Hindi pwede anak Baka mapano lang kayo sa loob. Dito na muna kayo sa labas. Pagkatapos mamaya, kapag dumating si Dean, isasama daw kayo sa library. May pambata na doon na libro para malibang kayo. Talaga po? Pwede din po ba manood doon sa soccer field, nanay? Tanong ni Daniel. Napakorap siya at napaisip. Tatanungin natin si Dean mamaya. Pero kung di papayag, sa library na lang kayo ha? Opo, nay. Dito lang po muna kami. Saad ni Jared. Tumango siya at hinalikan ang ulo ng mga anak. Nang magsimula na magtrabaho si Danica, naiwan ang mga bata. Nagkatinginan sila at nilingon kung nasan si Danica. Punta tayo sa soccer field. Saad ni Daniel. Daniel, ang sabi ni nanay, hintayin natin si Dean. Saway ni Jared. Napanguso naman si Daniel at nilingon ang malawak na field. Makaraan ng ilang minuto dumating ang Dean at dinala nga sila sa library. Ngunit, nangako itong dadalhin ng mga bata mamayang hapon sa soccer field kaya tuwang-tuwa si Daniel. Maraming salamat po talaga, Dean. Napakabuti niyo po. Ano ka ba, Danica? Best friend ko ang nanay mo. At dito kami pareho nagtapos. Kung di nga lang siya nawala na maaga, siguro nandito pa rin siya at nagtuturo. Malungkot na saad nito. Kaya tumango na lang siya. Dating guro ang kanyang nanay. Ngunit nang mawala ito, sa Cavite sila tumira kasama ang kapatid at tatay niya. Oh, nandito na naman pala mga bulilit na to? Nang dahil sa inyo, pinapulot na naman sa amin ni Dean yung basura sa buong campus. Nang gagalaiting bulong ng estudyante. Ngunit dinig na dinig naman nila. Oh, ikaw pala, Miss Beautiful. Beautiful sana, masama lang ugali. Saad ni Daniel.
Nanlaki naman ang mata nito. Monica, wag mo nang patulan yung mga bata. Halika na. Gawin na lang natin yung research natin. Saway ng kasama ni Monica. Inis namang dinuro ni Monica ang mga bata. May araw din kayo sa akin. Pasalamat kayo, busy ako ngayon. Sige, Miss Beautiful. Kapag di ka busy, lapitan mo lang kami. Sumaludo pa si Daniel, na mas lalong ikinainis ni Monica. Natatawang nilingon ni Daniel ang mga kapatid. Ngunit napatikim din nang masama pala ang tingin sa kanya ng mga ito. Sige, gatungan mo pa. Magbasa na lang tayo imbes na nakikipag-away ka dyan. Mabuti na lang, hindi sinabi ng din kay nanay yung nangyari na nakaraan. Sila naman nananahimik tayo dito. Kahit na, hindi dapat tayo gagawa ng gulo dito. Baka matanggal pa sa trabaho si nanay at mapagalitan tayo ng din. Tumango na lang ang magkakapatid sa pangaral ni Jared at muling nagbasa. Nang dumating ang hapon, tulad ng pangako ni Dean, dinala sila sa soccer field. Walang masyadong estudyante at kakaunti lang, kaya malaya silang nakakatakbo sa gilid. Ang saya naman dito, ang lawak! Masayang saad ni Ella at tumatalon-talon pa at naghahabulan kasama si Daniel. Hinihingal na tumigil sa pagdakpo si Daniel. Gusto ko din maglaro noon. Nilingon nila ang side kung saan nagpa-practice sa mga estudyante ng soccer. Nagkatinginan silang apat at ngumiti. Nagtago sila sa isang puno at nanonood ng practice. Napapalakpak pa si Daniel habang napapailing ang tatlo. Anong ginagawa niyo dito? Napasinghap sila sa boses na yon. Nagkatinginan sila at nilingon ng tao sa likod. Tumaas ang kilay nito at namulsa sa harap nila. Shouldn't be here. Baka matama kayo ng bola. Nanonood lang po kami. Di po kami manggugulo, mister. Sagot ni Ella. Di ba ikaw si Mr. Borromeo? Siya yung lalaki dati. Saad naman ni Daniel. Ako nga. At tulad ng sabi ko, hindi dapat kayo nandito. Baka matamaan pa kayo ng bola. Kung gusto niyo manood, doon kayo sa bench. Di po kayo magagalit? Nag-aalalang tanong ni Elena. Hindi ako magagalit kung susundin niyo ako. Nakangiting saad ni Mr. Borromeo at tumungo sa mga bata. Let's go! Tumango naman ang mga ito at sumunod sa lalaki. Hanggang sa maupo sila sa bench at magpaalam si Mr. Borromeo. Makailang minuto, bumalik ito at may dalang inumin at pagkain. Para po ito sa amin? Tanong ni Jared. Tumango naman si Mr. Borromeo. Yeah, take it. Merienda nyo. Salamat po, mister. Nakangiting sabi ni Elena. Salamat po. Saad naman ni Ella at Jared. Napatingin sila kay Daniel. Naabala pa din sa panonood. Siniko ni Jared si Daniel kaya napalingon to. Bakit? Inginuso niya ang pagkain kaya napatingin dun si Daniel. Di ako gutom. Bumalik sa panonood si Daniel at hindi na sila pinansin. Seems like your brother likes soccer. Opo, lahat po ng nakakapagod na laro gusto niya. Natatawang sagot ni Ella. Napangiti din ang lalaki. By the way, ilang taon na kayo? Po? Sabay nilang tanong. Tumikim naman si Mr. Borromeo at umayos na upo. Ako si Elton Morgan Borromeo. Pero pwede niyo akong tawagin Kuya Elmo. Elmo? Para yung Elmo and Friends sa Sesame Street? Inosenteng tanong ni Ella. Natatawang napatango naman si Elmo. Yes, gano'n na nga. Ang cute po ng pangalan niyo, Kuya Elmo. Nakangiting sabi ni Ella. Thank you, Princess. Saad ni Elmo. Biglang napalingon si Daniel sa kanila. Di po yan, Princess. Barako po kaya yan. Nakangising sabi ni Daniel. Napanguso naman si Ella at masamang tingin sa kapatid. Kuya Jared, doon ang aasal na naman. Isusumbong kita kay nanay. Tumayo si Ella at nagdadabog na tumakbo palayo. Habang si Elmo naman napatayo na din at napatingin sa mga bata.
Palagi mo nalang inaasar si Ella, lagot ka na naman mamaya kay nanay. Sabi naman ni Elena at tumayo na rin at sinundan si Ella. Asar talo talaga. Umismid naman si Daniel at nanood na lang ulit, habang si Jared tumayo at tiningala si Elmo. Pwede niyo na po kami iwan, Kuya Elmo. Salamat po sa pagkain. Hindi ba susundan ng kapatid niyo? Wag po kayo mag-alala, ganun lang po sila. Mamaya po magiging maayos na. Kailangan lang kausapin ng nanay namin. Nasaan ba nanay niyo? Nagluluto po sa kantin. Sinama niya lang po kami dito kasi walang maiwan sa bahay. May trabaho po kasi si Tito Dexter, tapos wala din si Lolo. Naiwan ni Elmo si Jared at Daniel at sinundan ng dalawa. Hindi niya alam ngunit may pakiramdam siya. Nang marinig ang pangalan ng kapatid ni Danica, bigla siyang kinutuban. Kaya dumiretso siya sa kantin at bigla siyang natulos sa nakita. Si Danica na inaalo si Ella sa kaniyakap ang anak at biglang napatingin sa direksyon niya. Napasinghap si Danica na magkasalubong ang paningin nila ni Elmo at napalunok at biglang napatayo. Nilagay niya sa likod ang mga bata. Si Elmo naman, humakbang palapit sa kanila. Nag-iigting ang panga nito at kuyom ang palad. Hindi malaman ni Danica ang gagawin at kagatlabing naiiyak. Nandito lang pala kayo. Ang tagal ko kayong hinanap, Danica. Saad ni Elmo. Tuluyan ang napaiyak si Danica. Parang awa mo na, Elmo. Hayaan mo na kami. Pakiusap niya. Natawa naman si Elmo. Hayaan? Danica, hindi mo alam kung ano nangyari na ilayo mo sa akin ng mga anak ko. Tapos ngayon nakita ko na kayo, gusto mong hayaan na lang? Hindi ako papayag. Kukunin ko ang mga anak ko. Mariing saad ni Elmo. Napaluhod naman si Danica. Nanay, ano po nangyayari? Naiiyak na yumakap si Elena at Ella sa kanya at masama ang tingin kay Elmo. Bakit niyo po inaaway ang nanay namin? Danica, mag-usap tayo na maayos. Sumama kayo sa akin. Saad ni Elmo. Umiling naman siya. Ayoko. Huwag mo ilayo sa akin ng mga anak ko. Ng mga anak ko rin, Danica. Nahihirapang saad ni Elmo. Napatigil siya sa pag-iyak at napatingin sa lalaki. Marahas na napabuntong hininga si Elmo at napasabunot sa buhok sa katumalikod. Ngunit sa pagtalikod ni Elmo kay Danica, siyang pagharap naman niya kay Daniel at Jared na masama ang tingin sa kanya. Ikaw ang tatay namin? Walang emosyon na tanong ni Daniel. Narinig namin lahat. Saad pa ni Jared. Napatayo si Danica. Si Elmo naman nilapitan si Jared at Daniel. Magpapaliwanag ako mga anak. Hayaan niyo ako magpaliwanag. Nung nanay niyo at ako, merong hindi pagkakaintindihan, kaya humantong sa ganito. Patawarin niyo ako. Naiiyak na saad ni Elmo, ngunit pinatatag niya ang kanyang boses. Napatingin ang dalawa kay Danica. Huminga siya ng malalim at ligatlabing nagsalita. Sumama ka na lang muna sa bahay, doon tayo mag-usap. Nang nakarating sa bahay nila, nagulat pa si Dexter nang makita kung sino ang kasama nila. Kuya Elmo? Tumangulang si Elmo habang walang kibo ang mga bata. Dexter, samahan mo muna ang mga bata sa kwarto, mag-uusap lang kami. Utos niya sa kapatid at sinenyasan na kunin ng mga bata. Huwag mong aawayin ang nanay namin. Masungit na sabi ni Elena bago sumama kay Dexter. Napangiti naman si Elmo at tumango. Nang sila nalang dalawa, uminom muna ng tubig si Danica. Umuwi na kayo. Panimula ni Elmo. Napatingin siya dito at malungkot nang umiti. Nakauwi na kami, Elmo. Kaya sana wag mo na sirain. Danica, kung kinakailangan kong gumamit ng dahas para lang makasama mga anak ko, gagawin ko. Ilang taon na din ang ninakaw mo sa akin para maging ama. Kaya hindi ako papayag na malayo sa akin ang mga anak ko. Papayaran ko na lang nagastos mo sa tatay ko. Huwag mo lang ilayo sa akin ng mga bata. Parang awa mo na.
Sa tingin mo talaga mahalaga sa akin ang pera? Danica, mga anak ko yun. Anak natin. Napahagulhol na lang si Danica. Tumalikod si Elmo at tinawagan ng tauhan niya. Isasama ko ang mga anak ko. Uuwi kami sa bahay. Wag naman, Elmo, please. Wag mo naman gawin to. Maawa ka naman sa akin. Umiiyak na sabi ni Danica. Galit na nilingon siya ni Elmo. Bakit, Danica? Naawa ka ba sa akin? Nung sumama ka sa lalaki mo at tinakas ang mga anak ko? Naisip mo ba ang mararamdaman ko nang ginawa mo yon? Hindi mo alam ang nangyari at ginawa ko lahat para mahanap kayo. Magpasalamat ka dahil hindi ko kinasuhan ang mga kaibigan mong tumulong sa'yo. Napailing siya. Nasa abroad na si Mildred at Alfred at doon nagtatrabaho. Ayaw niya nang guluhin pa ang mga ito. Huwag mo idamay ang mga kaibigan ko. Ako lang may kasalanan dito. Pareho na silang umiiyak. Lumuhod na din si Elmo sa harap niya. Elmo, wag mo ilayo sa akin ang mga bata. Parang ako man na. Sasama sila sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Samantala, nagtutula ka naman sa likod ng pinto ang magkakapatid. Nag-aaway ba sila? Baka saktan niya ang nanay. Tito, lumabas po tayo. Nag-aalalang saad ni Elena. Hayaan niyo mag-usap ang magulang niyo. Umalis kayo dyan sa pinto. Ang bata niyo pa pero napaka-chismoso niya na. Dito naman nag-aalala na naman kami kay nanay. Baka kung anong gawin ni Kuya Elmo. Correction, my dear pamangkin. Tatay niyo yun, hindi kuya. Napasinghap naman si Ella at nilingon ang kapatid. Oo nga pala. Bakit ngayon lang po siya, tito? Saan po galing ang tatay? Kuryosong tanong ni Jared. Napatikim naman si Dexter. Napapakamot sa ulo. Hindi alam kung sasagutin ng pamangkin. Lingid sa kaalaman niya ang ginawang pagkidnap ng kapatid sa mga bata. Paano ba to? Sabihin niyo na po, wag na kayong kamot ang kamot sa ulo. Mahabang istorya. Pero kinidnap lang naman kayo ng nanay niyo at inilayo sa tatay niyo. Hindi po si nanay ang nanay namin? Gulat na tanong ni Daniel. Napaaray naman ito ng batukan ni Ella. Kinidnap lang tayo ni nanay, pero siya pa din nanay natin. Di mo ba naiintindihan? Basic yun. Asar ni Ella sa kapatid. Alam ko yun, naniniguro lang. Baka kasi mamaya iba pala nakuha ni nanay na bata at di ka pala kapatid namin. Malakas na napasinghap si Ella at naiiyak na napatingin kay Dexter. Tito! Wala ko alam dyan. Dahil sa sagot nito, umatungal na sa iyak si Ella. Napangisi naman si Daniel at nakipag-apira sa tito niya. Ella, tana, inaasar ka lang ni Daniel. Huwag mo nang pansinin ang sinabi niya. Pang-aalo naman ni Elena. Lumapit din si Jared at hinaplos ang ulo ni Ella. Oo nga, di natin siya bati, kaya tumahan ka na. Habang si Daniel naman napapasipol na lang. Ilang minuto ang lumipas, wala sa sariling pumasok si Danica sa kwarto. Nag-aalala namang lumapit ang mga bata. Ayos lang po kayo, nanay? Tanong ni Elena. Obvious naman na hindi, tinanong mo pa. Pasaring ni Daniel. Napangiti na lang si Danica at niyakap ang mga anak. Sasama kayo sa tatay nyo. Magpapakabait kayo doon, ha? Naintindihan nyo? Agad na kumalas sa yakap ang quadruplets at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Nanay, binibigay mo na kami sa kanya. Iiwan niyo na po kami. Hindi niyo po kami love. Oo nga po, nanay. Ba't niyo po kami ibibigay? Dito lang kami, kasama niyo. Naiiyak na yumakap si Elena sa kanya. Hindi sa ganun, mga anak. Susunod din naman ako. Sa ngayon, sumama muna kayo sa tatay niyo. Paliwanag niya. Ngunit umiling-iling ang mga ito at nagsiiyakan. Hanggang sa dumating ang tinawagan ni Elmo at kinuha ang mga bata. Hindi kami sasama. Gusto namin kay nanay. Umiiyak na sigaw ni Ella habang nagpupumiglas. Ganoon din si Elena
Si Jared naman tahimik na umiiyak at nakatingin kay Danica. Si Daniel lang ang hindi nagpumiglas at umiyak. Ngunit malungkot ito na patingin sa nanay nila. Nang makarating sa Maynila, inasikaso ni Elmo ang mga anak. Magkasama sa isang kwarto ang mga lalaki at isang kwarto din sa mga prinsesa niya. Ayoko dito. Gusto ko kay nanay. Naiiyak na sabi ni Ella. Napabuntong hininga naman si Elmo. Princess, hindi mo ba gusto makasama si tatay? Malumanay na tanong niya sa anak at hinaplos ang pisngin nito. Gusto po, pero dapat kasama din natin si nanay. Hayaan niyo. Siguradong susunod din naman ang nanay niyo. Nakangising sagot niya. Napanguso na lang si Ella at niyakap ang ama. Lumipas ang 2 araw sumunod sa Maynila si Danica. Nagpasalamat na lang siya at hindi siya hinarang ng guard bago makapasok ng subdivision. Tiningala niya ang mansyon sa harap niya. Napahagat labi at bumuntong hininga. Saka nag-doorbell. Danica? Gulat na saad ni Anita. Ikaw nga! Nandiyan po ba si Elmo? Ay si sir, oo, halika. Nagulat nga ako. Dumating kasama ang mga bata. Pero hindi ka naman kasama. Ano ba nangyari? Ba't ngayon ka lang? Alam mo ba yung nangyari kay sir na mawala kayo ng mga bata? Nako. Anita! Napasinghap si Anita at natigil sa pagsasalita. Sabay silang napatingin sa hagdan. Pababa si Elmo at walang emosyon nakatingin sa kanya. What are you doing here? Galit nitong tanong. Nilakasan niya ang loob at lumapit kay Elmo nang tuluyan na ito makababa. Nilingon ni Elmo si Anita at mabilis itong umalis. Sumunod ka sa akin. Sumunod siya hanggang makarating sa opisina nito. Nandito ako para sa mga bata. And what makes you think na papayagan kita makasama ang mga anak ko? Pagkatapos ng ginawa mo, sa tingin mo pagkakatiwalaan pa kita? Huminga siya ng malalim at lumapit kay Elmo. Saka dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Nagulat pa si Elmo sa ginawa niya. At akmang tatayo ng hawakan niya ang magkabilang tuhod nito. Lahat? Gagawin ko. Payagan mo lang ako makasama ang mga bata, Elmo. Parang awa mo na. Natakot na naman ako nun eh. Natakot ako iwan sila. At mabigat sa dibdib na mawawalay ako sa kanila. Danica, sa pagkakaalam ko ni minsan, hindi ko pinaramdam sa'yo na ilalayo ko ang mga anak natin. Pero nagawa mo silang ilayo sa akin. Napayuko siya at napatango. Ngunit kasalanan niya ba? Kung pakiramdam niya lahat ng ginawa nito ay para lang sa mga bata. At sa oras na mailuwal niya, ilalayo ang mga ito sa kanya. Sige, sabihin na natin may kasunduan kayo ni Mama. Pero sinabi ko naman sa'yo dati pa. Hindi mo kailangan suklian ang ginawa kong pagtulong. Pero pumayag ka pa rin sa kagustuhan ng mama ko. Sa tingin mo ba? Ginusto ko yun? Hindi ko ginusto yung ginawa ko. Inipit na ako ng mama mo. Mahinang sambit niya at napahagat labi. Anong ibig mong sabihin? Napatayo na si Elmo. Napaupo naman sa sahig si Danica at umiiling na umiyak. Nangyari na, dapat nangyari. Payagan mo na lang ako makasama ang mga anak ko, please. Tiningala niya si Elmo. Nagtatagis ang bagang nito at tinalikuran siya. Fine. You can stay with the kids, but not as their mother. But as my slave, that's your punishment. For kidnapping my quadruplets, Danica. Napaawa nga labi niya, ngunit tumango na lang din. May kasalanan siya, kaya pumayag na siya sa kagustuhan nito. Matapos ang pag-uusap nila, pinuntahan niya ang mga anak sa kwarto. Naghilamos muna siya at inayos ang sarili. Kumatok siya, ngunit walang sumagot. Kaya dahan-dahan na pinihit niya pabukas ang pinto. At napangiti sa nadatnan. Tuluyan na siyang pumasok. At nakangiting pinagmasdan ng mga anak na pare-parehong natutulog. Nakayakap si Ella kay Elena. Ganon din si Daniel, habang si Jared naman nakayakap kay Daniel. Lumapit siya at hinagka ng noo ng mga bata. Hinayaan niya muna matulog ang mga anak, kaya bumaba muna si Danica para ipaghanda ang mga ito na merienda.
O Danica, tapos na kayo mag-usap ni Sir? Ang mga bata nakita mo na? Tumango lang siya kay Anita. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Halika, kumain muna tayo. Sigurado hindi ka pa kumakain. Saad nito at pinaupo siya. Maghahanda sana ako na makakain ng mga bata para kapag magising sila may makain na. Ay oo, mabuti nga nandito ka na. Hindi masyadong kumakain ng mga anak mo Hindi ko alam kung mapipili ba sila o ayaw lang talaga nila kumain. Anong ginawa ni Elmo kung ganon? Kinausap niya ng dahan-dahan ng mga bata at sinasabi na darating ka naman daw. Kaya dapat kumain sila para hindi ka mag-alala. Hindi niya alam, ngunit iba ang naramdaman niya. Lalo na nang balikan niya ang mga sinabi nito. Kung paano ito nasaktan na mawala sila. Kung paano nakikita niyang nahirapan din ito. At palagi pa nito sinasabi na anak natin pagdating sa mga bata. Matapos maghanda ng pagkain, umakyat muli si Danica. Saktong gising na ang mga bata. Walang pumansin sa kanya na makapasok siya. Abala ang mga bata sa pinapanood na TV. Nanay! Masayang tumayo ang apat at dinamba siya ng yakap. Nandito na po ba talaga kayo? Hindi po ito panaginip? Naiiyak na sabi ni Elena. Ngumiti naman siya at hinagka ng pisngi nito. O anak, nandito na si nanay at mula ngayon magkakasama na tayo. Hindi niyo na po ba kami iiwan? Umiiyak na sabi ni Ella. Hindi na, pangako. Siya nga pala nagluto ako ng merienda, kumain na muna kayo. Wow, banana Q! Na-miss ko to! Masayang tura ni Ella. Pinaupo niya ang mga bata at binigay ang pagkain. Nanay, pati na po kayo ni tatay? Tanong ni Daniel. Ngumiti lang siya at ginulo ang buhok nito. Ang sa amin ng tatay niyo, huwag niyo munang intindihin. Ang importante kasama niyo kami pareho. Pero nanay, paano po si Lolo at Tito Dexter? Kakausapin ko pa ang tatay niyo tungkol dyan. Kumain na muna kayo. Lumipas ang mga araw na malamig ang pakikitungo ni Elmo sa kanya. Nanay, punta po tayo mamaya sa park. May nakita po kaming playground. Nung papunta kami dito, pwede po kaya tayong pumunta doon? Tanong ni Ella. Sasagot na sana siya nang biglang sumingit si Elmo. Ako na sasama sa inyo mamaya, kids. May gagawin pa ang nanay niyo. Napatingin ang mga bata sa kanya kaya ngumiti na lang siya. Si tatay muna ang sasama sa inyo. Sa susunod ako naman. Di po ba pwedeng pareho kayong kasama? Tanong ni Jared at tumingin sa kanila. Nagkatingin na naman silang dalawa at napatikim si Elmo. Sa susunod, sasama na ang nanay niyo. Kaya maghandaan na kayo kung tapos na kayong kumain. Biglang sabi ni Elmo kaya napatingin siya dito. Yay! Complete family na po tayo! Masayang sabi ni Ella at pumapalakpak pa. Hindi mo dapat pinapaasa ang mga bata. Saad ni Danica nang sila na lang dalawang maiwan sa mesa. Mariing tumingin si Elmo sa kanya. Hindi ko pinapaasa ang mga bata. Ano tong ginagawa mo? Dapat di mo na sinabi na sasama ako. Alam natin pareho kung bakit mo ako hinahayaan manatili sa tabi nila. Hahayaan mo ba masira ang munting kaligayahan nila na magkakasama tayo? Napakurap-kurap siya. Tumayo naman si Elmo. I intend to keep this family, Danica. Lumapit ito sa kanya at napaatras. Hanggang sa inilapit ito ang labi sa tenga niya at bumulong. It's up to you. Kung gusto mo manatili dito. But keep this in mind. You and our kids will stay with me and I'll make sure of that. Napabugas siya ng hangin nang lumayo si Elmo. Napahawak siya sa kanyang pisngi na nagiinit. Hindi niya alam ngunit iba ang nararamdaman niya sa sinabi nito. O baka naman siya lang nakakaramdam na may pagtingin din ito sa kanya. Nanay, pili po tayo nun. Turo ni Ella sa dirty ice cream. Nakangiting tumango naman si Danica at nilingon na iba pang anak. Ngunit si Elmo ang unang bumungad sa kanyang paningin. Napatikim siya at nag-iwas ng tingin. Kayong tatlo, bili daw tayo na ice cream. Nanay,
4 po. Kasi kasama namin si tatay. Saad naman ni Daniel. Bigla tuloy siya napatingin kay Elmo. Gusto mo din ba? Nag-aalangan niyang tanong. Hindi ito sumagot. Basta na lang sila nilagpasan at nauna na sa ice cream vendor. Nang makalapit sila, nakangiti itong humarap sa mga anak. Here, mga anak. You can have all the flavors you want. Yehey! Gusto ko po ng cone! Masiglang sabi ni Ella. Lumapit natin si Elena. Ako din po, cone. Kayo po, nanay. Tanong ni Jared. Napakurap siya at napalingon kay Elmo na napatingin din sa kanya. Sa baso po ako. Ikaw po, tatay? Sabi naman ni Daniel. Napangiti si Elmo at ginulo ang buhok ng anak. I'll have what your nanay have. Bumaling siya kay Elmo. Nakangisi lang ito. Bigla siyang nag-iwas ng tingin. Muli niyang naramdaman na pag-iinit ng kanyang pisngi. Pagkatapos kumuha ng ice cream, tumuloy sila sa playground at tuwang-tuwa ang mga bata na naglalaro. Habang si Danica nakabantay lang sa mga anak niya. At si Elmo naman may kausap sa cellphone nito ngunit nakatingin sa kanila. Yes, Mama. Nahanap ko na po sila. What? At hindi mo sasabihin sa akin? Kundi pa ako nagtanong mismo sa'yo o may bala ka bang sabihin sa akin? Mama, huminahon po kayo. Sasabihin ko din naman sa'yo. Gusto ko lang magkaroon muna ng oras sa pamilya ko. Kung ganon, nasa ng bruhang Danica na yan? Anong balak mo sa kanya? Mama, ako na po ang bahala sa pamilya ko. Napasinghap naman ito. Ano ikaw ang bahala? May kasunduan tayo at pinirmahan nyo ni Danica. May kasunduan o wala? I intend to keep them with me, Ma. Sinabi ko na to sa inyo noon na dapat hindi nyo ginawa ang kasunduan na yon. Kung hindi ko yun ginawa, wala ka pa sanang anak ngayon. Kung di mo yun ginawa, sana hindi naisip ni Danica na ilayo ang anak namin. At sana naligawan ko siya ng maayos. At naging kami nang wala kang ginagawa. Natahimik ang kanyang ina. Napapikit siya at kinalma ang sarili. You like Danica? Yes, Mama. Gusto ko si Danica noon pa man. But because of that stupid decision of yours, nawala sila sa akin. Ngunit ngayon nandito na ulit sila. Hindi na ako makakapayag na manghihimasok ulit kayo. Hayaan niyo muna kami ng pamilya ko. Ayoko mawala ulit ang mag-iina ko sa akin, Ma. I'm so sorry, anak. Ngunit sana hayaan mo akong dalawin kayo. Pangako hindi ako mangingialam. Gusto ko lang makita at mayakap ang mga apo ko. Matapos ang tawag, tinanaw niya ulit ang mag-iina niya. Dahil sa nangyari dati, nasira ang diskarte niya kay Danica. Lahat ng pinapakita niya nun kay Danica totoo. Wala siyang pakialam sa kasunduan. At ngayon determinado siyang makasama ito. Hindi lang ang mga bata. Lumipas sa mga araw, dinala ni Elmo ang pamilya niya sa isang bakasyon sa Tagaytay. Doon niya napagdesisyon ng dalhin ang mga ito para mas mapalapit sa mga anak. Tatay, sakay po ba tayo ng kabayo? Tanong ni Daniel. Nakangiti naman siyang tumango. Ano pa po ang pwede natin gawin doon sa pupuntahan natin, Tay? Kuryosong tanong ni Ella. Maraming pwedeng gawin doon pagkatapos pupunta tayo ng Enchanted Kingdom. Ano po yun, Tatay? Tanong ni Elena. Amusement Park, Princess. Nakangiti niyang sagot at hinaplos ang ulo nito. Wow! Pupunta tayo ng amusement park? Narinig ko lang po yun sa TV eh. Sabi ni Jared. So perya lang kami nakakapunta, Tay. Napalingon si Danica kay Daniel. Hanggang sa magtama ang paningin nila ni Elmo. Simula ngayon, pupuntahan natin ang mga hindi niyo pa napupuntahan at ang mga gusto niyong puntahan. Ako po, Tatay. Gusto ko maglaro ng soccer. Saad ni Daniel. Don't worry, anak. Pagkabalik natin, gagawin natin yan. Yes! Biglang nasabi ni Daniel. Napangiti na din si Danica. Ako po, Tay. Gusto ko ng Barbie doll. Na-miss ko yung doll ko sa bahay. Pwede po kayo bumisita sa atin si Tito Dexter?
Tapos papapadala ko sa kanya yung doll? Saad naman ni Elena at tumango si Elmo sa anak. Kakausapin ko ang tito mo para bumisita sa bahay kapag bumalik na tayo. Pati po si Lolo? Tanong ni Daniel. Oo, pati ang lolo nyo. Nakatingin lang si Danica at hindi niya napigilang mapaluha. Kakausapin pa lang niya dapat si Elmo tungkol sa tatay at kapatid niya. Nanay, tahimik po kayo. Puna ni Jared. Ngumiti lang siya sa anak at hinawakan ang kamay nito. Kayo po, nanay, ano pong gusto nyo? Biglang baling ni Ella. Napalunok si Danica. Napatingin din si Elmo sa kanya. Kung anong gusto ng mga anak ko, masaya na si nanay doon. Pero nanay, palagi na lang gusto namin eh. Dapat po kung anong gusto niya talaga, para sa sarili niyo po. Sabad naman ni Daniel. Bigla, hindi niya malaman ang sasabihin. Mabuti na lang at nakarating na sila, kaya hindi niya na nasagot pa ang anak. Maraming activities silang ginawa at kumuha din ng mga pictures. At walang pagsidla ng tuwa sa puso ni Danica. Masaya siya dahil masaya ang mga anak niya. Habang si Elmo, lumapit sa kanya at pasimple nitong pinagbunggo ang kamay nila. At habang namamasyal, hindi na nila napapansin na napapalapit sila sa isa't isa at magkahawak kamay minsan. Hanggang sa kumain sila, hindi lang ang mga bata ang inaasikaso ni Elmo, kundi pati si Danica. Walang nagawa si Danica at hinayaan na lang si Elmo. Nakatingin din ang mga bata sa kanila at nakangiti. Sobrang saya ko po, tatay. Kailan po tayo babalik dito? Inaantok na tanong ni Ella. Nasa hotel na sila ngayon. Napaliguan na din ang mga bata at nakahiga na sa kama. Di pa nga tayo nakakauwi, nagtatanong ka na kung kailan tayo babalik. Saad ni Daniel at tumalikod sa kapatid at pumikit. Napadilat naman si Ella at binato ng unan si Daniel. Aray! Daing nito. Ngunit niyakap lang nito ang unan at muling pumikit. Kahit kailan niyo gusto, princess. Sagot na lang ni Elmo. Nanay, tabi po tayo. Inaantok na sabi ni Jared. Napatayo naman si Danica at lilipat na sana sa kabilang kama para tabihan nito na magsalita si Elmo. Jared anak, kami ng nanay niyo magkatabi. Napasinghap si Danica at nilingon ng lalaki. Nanlalaki ang mga mata niya. Nakangisi ito, kaya inirapan niya si Elmo at nilapitan si Jared. Huwag mo nang pansinin ng tatay mo, halika na. Pinahiga niya ang anak, saka tumabi dito. Sumiksik din si Elena at yumakap sa kanya. Sa isang kwarto, 2 kamang naroon, at pinagkasya nila 5 ang kanilang sarili sa isang malapad na kama, habang solo naman ni Elmo ang isa. Paano naman ako? Mahinang tanong ni Elmo. Nilingon niya naman ito at naabutan na nakanguso. Di dun ka sa kabila, tabihan mo ang mga anak mo. Saad niya, inirapan ito at humarap sa mga anak. Napangisi naman si Elmo at tumabi kay Daniel. Inayos ang kumot at nahiga na rin. Hindi makuhang matulog ni Elmo. Nakatingin lang siya sa kanya mag-iina hanggang sa napadilat si Danica at nagtagpo ang kanilang mata. Ba't di ka pa natutulog? Tanong ni Danica. Ngumiti naman ang malungkot si Elmo. I can't sleep. Natatakot lang ako na baka pagising ko panaginip lang to. Baka pagising ko wala na kayo dito sa tabi ko. Nakagat niya ang ibabang labi at napaluha. I'm sorry. I'm sorry, Elmo. Mahinang saad niya. Umiling naman si Elmo at ngumiti. Napatawad na kita, Danica. Kaya kalimutan na natin na nangyari at magsimula na lang ulit. Paano yung kasunduan namin ng mama mo? Hindi mo na kailangan intindihin yun. Nakausap ko na si mama. At wala siya magagawa kung ano man ang gusto ko para sa pamilya ko. Minsan na kayo nawala. Dahil sa kasunduan na yan, umalis ka. Natakot kang ilalayo ko ang anak natin pero hindi yun ang plano ko, Danica. Pagkatapos mo mga anak at makapagpahinga, dun sana ako aamin sa'yo.
Aaminin ko sana sa iyo ang nararamdaman ko at aalokin ka na makasama namin ng mga bata na hindi ako papayag na aalis ka at iiwan kami. Napaiyak na si Danica kaya umupo siya at bahagyang lumayo sa anak. Maging si Elmo bumangon na rin at lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ang kanyang kamay. Mahal kita noon pa man. Natakot lang ako umamin. Naduwag ako kasi baka isipin mo na ginagawa ko lang yun para sa mga bata. Pero Danica, lahat ng ginawa at pinakita ko sa'yo noon, totoo yun. Mahalaga ka sa akin. Kahit wala pa ang kasunduan yun ni Mama, may balak na ako ligawan ka. Naalala mo yung bulaklak na binigay ko sa'yo? Doon na dapat ako magsisimulang manligaw eh. Ngunit naduwag ako. Gusto din naman kita eh. Pero hindi pwede. Nasa taas ka. Nasa baba ako. Ang lahi-lahi na agwat natin. Natakot din ako sa mama mo at ayoko. Kung nasa taas ako, bababa ako para makasama ka. Wala akong pakaalam sa estado natin. Mahal kita at yun ang mahalaga. Mula na magkaaminan sila, naging magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. At hindi nila yun itinago sa mga anak. Tuwang-tuwa pa nga mga ito. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sila sa simbahan. Humingi din ng tawad si Mrs. Borromeo kay Danica. At pinatawad niya na din to. Naintindihan niya naman na matanda. Magulang ito. Iniisip kung ano makabubuti sa kanyang anak. Elmo. Tawag niya sa asawa. Maging ang mga bata ay hindi niya nakita na magising siya. Nagtataka niyang inilibot ang tingin sa kabuuan ng bahay. Hanggang sa mapunta siya sa garden at naroon pala mga ito. Napangiti siyang napasandal sa pinto. Naglalaro ang mga ito. Si Elmo, nakikipaglaro ng bola sa mga anak na lalaki, habang abala naman sa teacup party ang kanyang prinsesa at naghahagikikan pa ang mga ito. Biglang napatingin si Elmo sa kanya. Nanay, sali po kayo! Tawag ni Jared at kumaway. Ngumiti lang siya sa anak hanggang sa makalapit si Elmo sa kanya at hinapit ang kanyang bewang. Gising ka na pala. Nasa dining ang breakfast mo. Samahan kita? Gusto ko ng sopas. Naglalambing na sabi niya. Tumango naman si Elmo at hinalikan ng kanyang ulo. O sige, ipagluluto kita. Yung gusto kong sopas, pwede bang galing sa lamay? Doon ka kaya kumuha? Nakangiting sabi niya. Ha? Gusto ko ng ganun, love. Mas masarap kaya yung sopas na nasa lamay. Kaya pwede mo maghanap ka, please? Tiningala niya ito. Napabuntong hininga naman si Elmo at napatango na lang. Salamat, love. Humalik siya sa labi nito sa kanilapitan ng mga anak. Habang si Elmo naman tinawagan ng tauhan niya at nagtaka pa ito kung bakit maghahanap sila kung saan may lamay. Naglilihi ang asawa ko. Kaya maghahanap na lang kayo at sabihan niyo ako. Sige po, boss. Tatawag kami kapag may nahanap na. Nakaupo na ngayon si Danica sa mat na nilatag niya kanina para sa mga prinsesa niya. Napangiti siyang ngunit napakamot sa weirdong paglilihi ng kanyang asawa. Ngunit kahit ano pang hilingin nito, ibibigay niya sa abot ng kanyang makakaya. Tatay, dito ka po umupo, tabi po kayo ni nanay. Tawag ni Ella. Kaya lumapit na siya at naupo katabi ng asawa. Masaya sila nagkukwentuhan at naglalaro kasama ang mga bata. Nilingon ni Elmo si Danica at niyakap ito mula sa gilid. Sa kahinaplos, ang 3 buwan nitong tiyan. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Danica at humalik sa pisngi ng asawa. Mahal na mahal din kita, Elmo. Habang tumatagal, palaki na ng palaki ang kanilang pamilya. At makalipas ang ilan pang mga buwan, nanganak din si Danica. Sa ika-4 na buwan nila na lamang, triplets ang dinadala nito. Nagulat pa si Elmo dahil inilihim to ng kanyang asawa.
Ngunit masaya pa rin siya at wala nang hihilingin pa sa buhay kung hindi makasama sila at mahalin ang isa't isa. The end.